Mga kapatid, nais kong dalhin po sa inyo ang mensahe about the courage to step in. Hallelujah. The courage to step in. Minsan, ang problema po ng mga mananampalataya ngayon, na kung tayo na ang nakakaalam ng tama, minsan, hindi pa rin tayo matapang para sumunod sa tama. Minsan, sinisidlan pa rin tayo ng takot. Minsan, nahihiya pa rin tayo. Yun ang problema ng mga mananampalataya. Pero ang totoo niyan, alam niya na ito ang dapat. Sa pamilya na lang, minsan ang mga magulang basta takot sa anak, napayuhan, buhat sa salita ng Panginoon. Minsan, sa opisina, if given the opportunity to share, why not? Kung alam mo naman, yan ang ikabubuti. Now, nais ko pong dalhin po kayo sa story about Esther. In the book of Esther. Si Esther po kasi ay gumawa ng isang napakahalagang desisyon sa buhay kahit ang kanyang buhay ay nasa panganib. Pero yun ang kanyang nakitang tama. Kasi nakakalungkot kung ano pa yung mali, doon pa tayo sumasama. Boldness is very important as far as our faith is concerned. Hindi kinakailangang matabunan ng fear ang ating faith. Nais ko lamang mga kapatid, bigyan kayo ng kaunting background. Sa Book of Esther mga kapatid, diyan natin makikita ang, sabi nga po ng commentary, the most evil acts of hatred recorded in Scripture sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Kaya, yung pong laging nababalita tungkol po doon sa annihilation na lagi pong isinishare ni Netanyahu pag siya ay binibigyan ng pagkakataon to make a privileged speech sa United Nations. Lagi niya nababanggit yung word na annihilation. Malapit po yan sa genocide. Dahil sa gitnang silangan, gusto talagang burahin ang mga Israelita. Gusto talagang mawala. Kung makikita po natin sa Bible, mayroon pong tao na ang pangalan ay Haman. At yung kaisipan po ni Haman hindi maganda. Mayroon siyang evil plan na gusto niya talagang sirain ang lahat ng mga Hudyo. Si Haman po kasi, descendant po siya ng mga Amalekites. Yung Amalekites kasi mga kapatid, matinding kalaban niya ng Israel. Hindi na nanalo yun. Kaya hindi lang personal ang galit ni Haman, kundi general. Now, kumbaga yung kanyang is pangkalahatan na gusto niya talagang mawala ang mga Hudyo. Now, ang matindi pa dito, si Haman ay binibigyan pa ng masyadong kakayanan because Haman was promoted to a high-ranking position by King Xerxes ng Persia, Ahasuerus, mga kapatid. Siya ay na-promote pa na mas mataas na rango. Ang Persia, Iran. Kaya noon pa, medyo talagang may po yan. Ngayon, ang labanan ngayon, Iran, Israel. Noon pa man, may conflict na talaga. Bagamat nagkasundo na po yan. Kasi ang gusto ni Haman, talaga, katulad noon sa panahon nila Daniel, sila po ay magbow sa hari, lumuhod. Hindi po pwede. Mayroon pong isang pangalang Mordecai sa Bible na isa pong Hudyo na pinsan ni Esther who refused to bow because of his faith, because of his identity. Tama yung sabi ni Wilben Alam nyo, makikilala ang iyong pananampalataya pag ipinakita mo ang iyong paniniwala. Hindi sumunod si Mordecai. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Pero,
lahat ng mga desisyon natin sa buhay ay mayroon pong effect. Ano ang epekto nito? Sobrang nagalit itong si Haman. Sobrang galit. At ang problema po dyan, instead na si Mordecai lang ang gustong ipapatay ni Haman, sinulsulan niya pa itong si Haring Xerxes na lahat ng mga Hudyo ay dapat mamatay. Genocide. So, Haman persuaded the king to issue a royal edict to destroy, kill, and annihilate all Jews, young and old, women, and children. Sabi niya sa Esther 3:13, patayin lahat sa isang araw lang. Grabing galit niya. Isa-isang araw lang, dapat mawala yan lahat. At nagsuhol pa po sa Esther 3:9, nagbigay pa po ng 10,000 talents of silver. Ito pong si Haman para maisakatuparan ang kanyang masamang balak sa bayan ng Diyos. 10,000 po yan, ang isang talento, naalala niyo sa bagong tipan, katumbas po yan ng isang sweldo sa isang araw sa panahon nila noon. Isipin niyo yan, 10,000 talents of silver. Now, papasok na po tayo mga kapatid. Nang malaman ni Mordecai na ganun po ang sitwasyon, si Esther na isang babae ay inihanda na ng Diyos. Sana makuha niyo po ang message. Bago niyo po kasi mga kapatid magawa ang kalooban ng Panginoon, I believe na inihanda ka na ng Panginoon. Si Esther po ay galing po sa isang malungkot na pamilya. Maaga pa lamang nawala ng kanyang ama at ina. Ang nagpalaki na sa kanya po ay walang iba kundi si Mordecai. Ilan po sa atin ay may ganitong sitwasyon sa na minsan, nawawalan kaagad tayo ng pag-asa. Nawawalan kaagad tayo ng courage para magpatuloy. Para tayo pa kapatid ay makakita pa ng pag-asa. Pero po itong si Esther ay napili para gamitin ng Panginoon. Malungkot man ang pamilya ni Esther, pero maganda si Esther. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayanan sa iba't ibang klaseng pamamaraan. Sino po ang magaganda rito? Taas na ang pagkakas. Oh, nahiya kayo. Sabihin niyo nang maganda kayo. Sa Facebook naman, marami na din pagpapaganda eh. Di ba? Si Esther sabi maganda. Maganda talaga. Ang totoo niya, to make the story short, pumalit po siya sa reyna ng Persia. Isang babaeng simple lang, pero napili dahil sa kanyang ganda. Hindi alam ni Xerxes na Jewish si Esther. Unang-una, hindi na po. Now, nakita ko mga kapatid na maganda ang binibigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon. Yung ganda, yung talino sa pag-aaral. Pero delikado po yan pag hindi nyo nakita ang purpose ng Lord. Dahil pag sobrang talino mo, akala mo umaasenso ka dahil sa talino mo. Yan po ang totoo. Minsan naman, kung maganda ka, ang feeling mo, lahat may gusto sa'yo. May delikado po yan. Dapat, pag binibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, isipin mo kaagad kung bakit ka binigyan ng Diyos ng blessing. Huwag ka agad titingnan ang sweldo, huwag ka agad titingnan ang opportunity para sa sarili. Tingnan kung ano ang purpose ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Now, nang malaman mga kapatid ni Mordecai, sabi ni Mordecai kay Hatak po isang eunuch na nagsisilbi kay Esther. Kapon po yan, kapon. Sabi ni Mordecai, sabihin mo kay Esther na tulungan ka. Total nandyan siya sa kaharian.
Nasa palasyo siya. Isipin nyo nga naman, ano ang magagawa ni Esther kung wala sa palasyo? Hindi alam ni Esther kung bakit siya dinala doon. Siguro kung makatao lang at personal interest lang, woo! Prinsesa, reyna ng Persia. Pero mayroon palang plano ng Diyos. Sabi ni Mordecai, sabihin mo kay Esther na tulungan kami, tulungan ang kanyang bayan. Alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian, sabi ni Esther kay Mordecai. Dahil talagang si Mordecai, grabe po, no? Alam ko na nandyan ka sa palasyo, may magagawa ka. Kaya minsan kung tayo po'y napapapunta sa isang magandang opisina, sa magandang ahensya, sa magandang lugar, huwag mo lang isipin ang sarili mo. As a Christian, I know that God has a purpose. Sabi ni Esther, hindi madali ang pinapagawa mo, Mordecai. Dahil alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng hari. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin. Kung hindi ka ipinapatawag, huwag ka agad lumapit sa hari. Papatayin ka talaga. Yan po ang sabi ng Biblia. Lalaki man o babae, liban na lang na ipatong sa kanya ang gintong setro, yung scepter ng king. At sabi ni Esther, 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. So grabe po ang fear ni Esther. Baka magkamali siya. Now, in the book of Esther, ito na po. Pasensya na't mahaba-haba ang introduction. Pero, para lang makita po nito. Now, Mordecai sent this reply to Esther. Sapagkat sabi ni Esther, alanganin tayo dyan. Pero ito ang sabi ni Mordecai, don't think for a moment that because you are in the palace, you will escape when all other Jews are killed. Ito naman ang tatandaan mo, Esther, na kahit nandyan ka sa palasyo, kung sakaling ipapatay ang lahat ng mga Hudyo, tandaan mo, Hudyo ka, hindi alas na maliligtas ka. Then another, if you keep quiet at a time like this, so again, the context is mayroong malaking problema. That I think silence is not an option. Mayroong talagang panahon na dapat magsalita. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jew will arise from some other place. Kahit hindi ka gumawa dyan, ako'y naniniwala, kaya pa rin gumawa ang Diyos para sa kanyang bayan. Ang point dito, mga kapatid ni Mordecai, opportunity mo yan. Opportunity mo na gamitin ng Panginoon. But you and your relatives, kung hindi mo gagawin, will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this? Will die. Diba? Who knows? Talagang nilagay ka dyan dahil para sa ganitong sitwasyon, may magagawa ka. Again, mga kapatid, Esther sent this reply to Mordecai, go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Doon nagkaroon ng lakas, mga kapatid, si Esther. Sabi ni Esther, sabihin mo sa lahat ng mga Hudyo sa Susa na dapat manalangin din para sa akin. Fast for me. Hallelujah. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same, sabi po dyan. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. Grabe po yung tapang dito ni Esther, mga kapatid. Talagang risky po ang gagawin niya, pero siniglan po siya ng tapang, mga kapatid, dahil alam niya, mga minamahal, na ang Diyos ay may plano sa kanya kung bakit naging siyang reyna ng Persia. Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi niyo ba nakita ang ginawa ni Esther spiritual?
Problema sa tao sa ngayon, kahit mananampalataya pag may problema, hindi nananalangin. Ito mga kapatid, with fasting, sabi niya, lahat ng aking mga maids, Reyna yan eh, pag-aayunuin ko rin. Look at the spirituality of Esther. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kaya sa lahat ng mga women dito, hindi talaga sa lakas, hindi sa influensya lamang, kundi dahil talaga sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Esther was an ordinary woman placed in an extraordinary situation. And God used her courage to save God's people. Praise God. Amen. Likewise, you may feel small. Sabi nga kanina ni Brother Wilben, rejected maybe. But you have been positioned or called by God for a greater purpose. Naalala ko, Pastor Jess, si Brother ko, nung magkaroon po ako ng pagkakataon na makapasok sa Kongreso, sa ICPS, na ngayon kasi nasa committee na po ako. Hindi ko alam na mayroon palang isang tao doon, isang pamilya na puno-puno ng galit. Si Brother Bong po yun. Nabigyan ako ng pagkakataon na mag-Bible study sa opisina ng Information and Technology Services sa Kongreso. Ginawa ko ang parte ko. Kahit minsan may mararamdaman kang rejection. Yung tipong parang naiinsulto ka dahil nandyan naman parang tumatawa-tawa lang. May mga taong ganun, pero hindi po ako nagpatalo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil isa po sa pamilya ng Quezon City ay nanggaling po doon sa ating pangangaral at salita ng Diyos sa Kongreso. Sa lahat po na nakagraduate with honors, everybody say amen. May purpose ang Lord. Una mong ipagmalaki ang galing ng Diyos. Everybody say amen. Your reward is not just an achievement, it is a divine appointment. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng reward. Hindi naging reyna si Esther dahil siya po ay maganda. Naging reyna si Esther dahil may ipapagawa ng Diyos sa kanya. I hope. Hallelujah. In the book of Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Kaya huwag kang magmadali. Basta magpatuloy ka lang, may panahon sa lahat ng bagay. Pagpapalain ka ng Diyos along the way. Don't give up. Hallelujah. Sa mga estudyante, gusto ko lang ipasok ito mga kapatid. Schooling is not just about finishing your course. It is about stepping into destiny. Nais kasi ng ating mahal na Panginoon na makita natin na kung ikaw ay nakakapagtapos, may purpose ang Lord. Hindi lang sa iyong pamilya, kundi maging sa gawain ng ating mahal na Panginoon, Hesus Kristo. Huwag nating hayaan ang ating success ang siyang magpalayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang nakikita ko. Nawa ang mga diploma ay maging kasangkapan natin para magkaroon tayo ng tapang. Hindi sa pagmamalaki para sa sarili, kundi gamitin ng Panginoon para sa kanyang kahayaan. Young people, especially sa mga nag-graduate, sa lahat po ng mga nakakatanggap ng magandang grades, gamitin nyo ang inyong talento dahil biyaya yan ng Panginoon upang patuloy na maitaas ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. So very clear that God uses ordinary people for extraordinary purposes. Very, very familiar ang wordings mga kapatid. Pero sabi kasi ni Pablo, but God chose the foolish things of the world to shame the wise.
May mga matatalino din sa mundo pero mangmang talaga sila pagdating sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan, may mga tao na ginagamit ng Lord na hindi naman kagalingan sa mundo. Hindi naman kasikatan, simpleng tao lamang. At ang iba, hirap pa sa buhay. Pero iba, mga kapatid, pag kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Iba ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sapagkat alam nila na ang kakayanan at lakas ay nagagaling sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Minsan, pag magaling tayo po ay nagmamalaki. Ayaw yan ng Panginoon. Ang kataasan ay kalaban ng kapakumbabaan, mga kapatid. Tandaan natin, si Esther ay hindi po siya queen dati. Simple lamang na babae. Siya ay pinalaki sa simpleng buhay. Walang ama at ina. Hindi alam kung ano ang future. Pero may plano ang Diyos sa kanya. Hindi niya alam na siya pala ang magliligtas sa buong langit ng Israel sa panahon noon ng aklat ng Esther. Minsan, may mga Kristiyano, mga kapatid, na wala nang ginagawa. Hindi na nagsusumikap, mga kapatid. Yan ang mahirap, mga kapatid, dahil iniisip lagi nila na hindi ako handa. Mga kapatid, God chooses availability over status. Dapat lang kasi talaga, available ka lang lagi. Dapat ready ka lang lagi. Because I believe that God is looking for a willing heart. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi lamang yung ikaw ay may kakayanan, kundi dapat willing ka. Handa ka. Na pag sinabing sama sa Bible study, you are willing to support the ministry in the church. Pag sinabing may gawain, mayroon po mga kapatid fasting, mayroong ganito, tulungan sa iglesia, be there. Be available. Lalo tigit sa gawain ng Panginoon dahil hindi mo alam sa mga simple, mga kapatid, na ginagawa mo dahil sa iyan ay kusang loob, mga kapatid, dadalhin ka ng Panginoon sa mas mataas na kalooban ng ating Diyos na buhay para sa iyong buhay. Don't wait until you are ready. Wala naman talagang ready, mga kapatid. Just be available and God will make you ready. Yan po ang nakita ko, mga kapatid. Handa na ba talaga si David nung harapin niya si Goliath? Available lang talaga siya. Pinisenta niya talaga ang kanyang sarili. Lalabanan ko yan si Goliath. In the name of my God. Available lang siya, mga kapatid. Wala siyang maraming dahilan. Samantala itong well-trained soldiers, mga kapatid, ng Israelite, mga kapatid, during that time, walang panahon para sila po ay magkaroon ng tapang to face Goliath. Pero itong simpleng nasa kabataan lamang. Hindi naman talaga, mga kapatid, talaga siya pinili. Pero ready siya, mga kapatid, available siya dahil alam niya, mga minamahal, na may kakayanan ang Diyos. Nabigyan siya ng kapangyarihan dahil nangyayari na yan sa kanyang pag-aalaga ng tupa. Hindi siya pinababayaan ng Panginoon kung mayroon mga masasamang hayop para sirain o dilapain ng mga tupang kanyang iniingatan. He experienced, mga kapatid, hallelujah, God's power sa mga simpleng bagay. Kaya pagharap niya kay Goliath, ang tingin niya, mga minamahal, hindi higante, kundi maliit lamang dahil mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang pinaniniwalaan, mga kapatid. Nagilang available si David, mga kapatid. Hallelujah. Kaya boldness and faith will be required in the real world. Hindi kinakailangan lagi, mga kapatid, iba na ang gagawa. Baka naman ikaw na talaga ang dapat gumawa niyan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Paul kay Timothy, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Gustong sabihin ni Apostol Pablo kay Timoteo nang siya po ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon ng nasa kabataan pa lamang. Marahil alam niyang nasa kabataan siya, mahina pa. Pero sabi ni Paul, nagbibigay ang Diyos ng lakas, ng kapangyarihan, ng tapang. Timothy, don't be afraid. Don't be afraid. Hallelujah. Si Esther, mga minamahal, ay nag-take ng risk, mga kapatid. Alam niya na kahit po siya, mga kapatid, hallelujah, reyna, pag nagkamali siya, pwede siyang ipapatay, katulad ng nangyari kay Vashti.
mga kapatid, na kanyang pinalitan. Napakamakapangyarihan ng hari ng Persia. Pero, dahil siya po mga kapatid ay mayroong paniniwala na dapat sundin ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, kung ako'y mamamatay, mamamatay ako dahil nais kong sundin ang kalooban ng Diyos na tumawag sa akin. Ganon dapat ang mentality ng isang mananampalataya. Amen. The real world will test your faith, your values, and your dreams. Yan po ang totoo. Dapat po, mga minamahal, tayo po ay naninindigan sa ating pananampalataya. We are not created to blend in. Hindi tayo nakikiisa sa takbo ng mundo. We are called to stand up. Paul said, "Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is good and acceptable to God." Nakita ko ang mga alagad ng ating Panginoon noon, mga kapatid, walang kinatatakutan, kamatayan man ang kabayaran. Dahil sila po ay mayroong courage, lalo tigit kung iyan ay kailangan na. Ang isang matapang na pananampalataya ay nagbubukas po yan ng tapang, where fear once ruled. Minsan, nakukulong tayo ng takot dahil sa mga pangyayari. Iniisip po natin, mahina tayo, hindi tayo mayaman, tapos ako sa buhay, kulang ako. Pero kinakailangan lang talagang mag-step in ang isang mananampalataya. Sabi ko nga po, naranasan ko ang mag-Bible study na alam ko, parang sa tingin ko, hindi ko pa kaya. Yung nag-testify ko po sa inyo. Naiwanan ako nung hindi dumating yung pastor, ako ang gitarista. Umulan. Wala na yung pastor. Nasa gitna kami ng palayan. Isang pamilya ang binabible studyhan namin noon. Brother Mel, hindi ka marunong mag-share? Hindi ko naman sabihin na gitarista lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin ng gano'n. Aba, mga kapatid, bigla akong binigyan ng inspirasyon ng Panginoon sa totoo. Actually, doon nagsimula na napatunayan ko na kaya akong gamitin ng Lord sa salita ng Panginoon. At look at now, ginagamit na ng ating mahal na Panginoon. Hello po. Nag-share ako ng salita ng Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya si Esther, mga minamahal, talagang nakita ko na kahit babae siya at alam niya ang kanyang limitasyon, pero may oras na hindi ka dapat tumingin sa kapangyarihan ng tao, kundi tingnan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Oo. Nawala yung ganyan takot na pwede siyang ipapatay ng hari. Dahil hari man yan, ang may hawak pa rin ng kanyang buhay ay ang Diyos na pinaglilingkuran ni Esther. Sa malaki sa palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan natatakot tayo dahil alam natin kulang tayo. Pero ang Diyos ang magdadagdag niyo. All you need to do is to have that courage to step in. Minsan, simpleng pagpapahayag ng ating pananampalataya, hindi natin magawa sa ating kaibigan, sa ating kaklase, sa ating kaopisina. Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Ilan po sa atin dito ang nakapag-share na ng Ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo? Courage to step in. Si Brother Wilben, Wilben pala, hallelujah. Nakita ko talaga na sa kanyang pag-abroad, hindi niya una nakita kung ano ang purpose ng Lord, Ben. Marahil, ang unang iniisip ni Wilben, masustain
ang pangangailangan ng pamilya. Tama ako, Brother Wilben? Yes, basically. Pero ang hindi alam ni Wilben, gagamitin siya ng Panginoon para sa mga taong malayo rin sa pamilya at mabigyan ng pag-asa dahil sa salita ng Panginoon. Look at that. We could see the greater purpose of God. Purihin ang Panginoon. Now is your time. Now is our time, mga kapatid. You know, in the book of Romans 13:11, praise be, the hour has already come for you to wake up. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Amen. Hindi po papalayo ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po. Papalapit na ang pagbabalik ng Diyos. Hindi papalayo. Malapit nang bumalik ang Panginoon at gusto ng Lord na makita ang ating pananampalataya at ito po ay ating maibahagi sa ating kapwa. Una, sa ating pamilya. Huwag na tayong lumayo. Ipakita nyo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, kung ano ang pananampalataya na gusto ng Diyos. I think, mga kapatid, huwag muna tayong mag-isip sa nagawa ni Esther. Masyadong malaki po yun. Maliit lang kung ito po ay bunga ng ating tamang pananampalataya. Ito po ay lalaki. Gusto ng Lord na magpatuloy po tayo habang may pagkakataon dahil hindi po papalayo, papatagal ang pagbabalik ng Panginoon, kundi malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Don't delay your calling. Maglingkod ka na sa Panginoon. Amen. Everybody say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Don't settle for less. Unahin mo na ang Diyos kaysa sa mga material na bagay. Kaysa sa mga pansamantalang bagay sa mundo. Maging ka ng spiritual. Huwag ka nang maging karnal. Dahil malapit nang bumalik ang Panginoon. Courage to step in. Huwag mo nang hintayin pa na gamitin ka sa pulpito. Dahil kahit wala ka sa pulpito, may magagawa ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi po ako bilang pastor lamang ang nakagagawa para sa Panginoon. Lahat na naglilingkod sa Diyos at tinawag ay mayroong parte sa kaharian ng Diyos. Amen. Don't say someday, because God is saying, palakpakan natin ang Diyos. Sa malakas sa palakpak para sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Mordecai said to Esther sa Tagalog, anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan mo sa ganitong pagkakataon. Look at that. Amen. Courage to step in. Alam ba ni Esther, nagagamit niya siya ng ganong kalaking purpose? Pero grabe mga kapatid. Oh Lord! Kaya patuloy lamang pong maglingkod sa Panginoon. Sa pamilya na lamang, magkaisa po talaga tayo, mga kapatid. Ito ang pangungusap ni Pastor Romel. Masaya, naglilingkod ng buo sa pamilya.
Amen. Buong pamilya pumupunta sa church. Amen. Pag nagawa po natin yan, mga minamahal, nagtatagumpay tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. And in my conclusion, mga kapatid, step into your purpose today. You were born to fulfill God's purpose, mga kapatid. Everybody say amen. Esther chooses courageous faith over fear. Kung mamatay, mamatay, sabi ni Esther. Pero hindi lang doon nagtapos. She chooses, fasting over comfort. Mag-ayuno tayo, spiritual. Mag-ayuno tayo, mag-pray tayo. Pag may problema ka sa pamilya, huwag ka agad iniisip ang pera. Pray first. Pray to God. Amen. Praise God. Pray! Pray! At kung kaya, fast. Pag-ayuno tayo. She chooses obedience over self-preservation. Kung iniisip niya lamang ang pagiging niyang reyna, pwede sabihin, Mordecai, bahala na kayo. Total reyna naman ako rito. Pero hindi ganun. Her declaration was, if I perish, I perish. It's not a resignation. It is resolve. It is resolution. Dahil alam ni Esther na may magagawa ang Diyos. Palagpakan natin. Again, it is a reminder that God positions His people not by accident, but by providence. Amen. Everybody say amen. Hindi po aksidente na naging kang pastor. Hindi aksidente na tinawag ka ng Panginoon at nandun ka nakaupo dito sa Caloocan Church. God has a purpose. Amen. And God will provide everything. Amen. God will use you. Hallelujah. To fulfill the greater purpose of God in your life. With that, to God be the highest glory. Patayin po tayong lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, bago po ako manalangin, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. I know na napakaraming mga problema ang dumarating po sa ating buhay. Kahit mananampalataya na po tayo, napakaraming tests. May mga trials pa. Pero I challenge you to courageously do the will of the Lord. Dahil tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng tapang, lakas, para magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod. Lalo higit, Panginoon, ang mga leaders ng church, pastors and workers of the church. Nawa, Panginoon, maalala lagi namin si Esther, Panginoon, na kahit babae siya, O Diyos, dahil sa iyong kapangyarihan, ginamit mo siya mightily, Panginoon, para sa kaligtasan, hindi naman ng isa, dalawa, tatlo, kundi ng buong lahit ng Israel. Panginoon, gamitin mo rin kami, O God, sa anumang pamamaraan sa aming pamilya, sa aming trabaho, at sa lahat ng mga taong nakakakilala po sa amin. Yes, Lord, we thank you for every opportunity you gave us, Lord. Opportunity to declare your power and grace. Yes, Lord. Patuloy mo kaming bigyan ng courage, Lord, like Esther. Wisdom like Solomon and faith like Daniel. Nawa, Panginoon, wag mo kaming pabayaan. Lord, bless our brethren
sa aming church dito sa Caloocan, Panginoon, sa pangunguna ng aming Pastor Jezreel, O God. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain, maging lahat ng mga workers, O God. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na patuloy na naglilingkod, Panginoon. Lord, pagkaisahin mo lagi ang kanilang espiritu, Panginoon, at huwag mo po silang pabayaan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa tagumpay ng gawain, at sa lahat ng nanonood ngayon via FB Live. Ano man ang kanilang pangangailangan, O God, ipagkaloob mo ayon sa iyong Panginoon. Thank you so much again, Lord, for your words. Ito, Panginoon, ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak po para sa Panginoon. Lakasan po natin, Panginoon po.